Ilang taon pagkatapos mag-asawa, ipinagbawal ng kanyang asawa na bumalik pa siya sa bayan para dalawin ang bahay ng kanyang biyenan sa dahilan na ginagawa raw itong renovasyon. Isang araw, natanggap niya ang balitang pumanaw na ang kanyang biyenan isang buwan na ang nakalipas. Nang kailangang umalis ng lungsod siya dahil sa trabaho, lihim na nagpasya siyang pumunta sa bayan para tingnan ang bahay na iniwan ni Aling Rosa, ang kanyang biyenan. Pero pagbukas pa lang niya ng pinto, bigla siyang natulala. Nanginginig ang buong katawan, nahuli ang hininga sa kanyang dibdib, at napagtanto niya na ang nasa likod ng pintong iyon ay mas madilim kaysa sa may isip niya kahit kailan. Bago simulan ang kwento, pakiusap ko, isulat mo sa comment section kung saang lungsod o bayan ka nakikinig ngayon. I-like mo to, at mag-subscribe sa channel. Ganito mo ako matutulungan na lumago pa, at magdala sa iyo ng mga kwentong lalong nakakagulat. Balik tayo sa kwento. Walang may alam na ang buhay na ito ay talagang buhay ni Salma. 8 taon na siyang kasal kay Mark. 8 taon na kung titingnan mula sa labas ay mukhang maayos naman. Nakatira sila sa komportableng bahay sa labas ng Maynila. Regional manager si Mark sa isang logistics company. Matatag ang trabaho at maganda ang sweldo. Si Salma naman, babaeng matamis ang ugali at nakahijab. Nagdesisyon na italaga na lang ang sarili sa bahay pagkatapos mag-asawa. Parang perpektong buhay na inggitan ng marami. Bayad ang mga bills, malinis at maayos ang bahay. Walang sigawan, walang gulo. Pero sa likod ng tahimik na harap na yon, may tinik na nakatanim sa puso ni Salma. Isang lugar lang na para sa kanya ay sarado pa ring pinto. Ang bahay ni Aling Rosa, ina ni Mark, sa bayan ng Villa Esperanza. Sa loob ng 8 taon, 3 beses lang nakita ni Salma ang kanyang biyenan. 2 beses noong una, nang pumunta si Aling Rosa sa Maynila para makilala siya, at 1 beses pa noong unang taon nila bilang mag-asawa, nang sila naman ang pumunta sa bayan. Natatandaan ni Salma si Aling Rosa bilang tahimik na babae. Malambot at mapayapa ang tingin. Hindi siya madaldal, pero ang paraan ng paghaplos nito sa likod niya kapag nagyayakapan ay totoong tao. Gusto ni Salma na mas makilala pa ang babaeng nagluwal sa lalaking minamahal niya. Magkaroon ng tunay na pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Pero simula pa lang ng 2 taon ng kasal, tuluyan nang nagsara ang pintong iyon. 7 taon na ang nakaraan. Tuwing imumungkahi ni Salma na pumunta sa Villa Esperanza para dalawin si Aling Rosa, isa lang ang sagot ni Mark. Nagrenovate pa ang bahay ni Mama. Mahal. Malaking obra. Hintayin na lang natin matapos. Noong una, katanggap-tanggap pa ang paliwanag. Sinabi ni Mark na matanda na raw ang bahay na naiwan pagkamatay ng kanyang ama. Bulok na ang mga biem, malubhang tumutulo, kailangang palakasin ang pundasyon. Bilang bugtong na anak, pakiramdam niya ay buong responsibilidad niya iyon. Gusto ko comfortable ang huling taon ni Mama, sabi niya. Noon, napuno ng pride si Salma na may asawa siyang ganun ka-attentive at mabuting anak. Walang alinlangan siyang sumuporta. Noong unang taon, akma pa ang dahilan. Noong pangalawa, nagsimula nang magtaka si Salma kung anong klaseng renovation ang tatagal ng ganoon. Lalo pang dinagdagan ni Mark ng bagong problema. Nagka-issue sa lupa. Kailangang ulitin ang ilang parte. Tapos disaster ang mga manggagawa, hindi sumusunod sa schedule. Ang reklamo niya na may tono na parang siya pa ang may kasalanan kapag nagtanong si Salma. Noong 3, 4, at 5 taon, naging mapait na biro na lang ang renovation na iyon na siya lang ang nakakaintindi. Tuwing Eidul-Fitr, inihahanda ni Salma ang pinakamagandang regalo para kay Aling Rosa. Pero si Mark lang lagi ang nagdadala. Para na rin makabantay ako sa mga manggagawa. Tapos mahaba ang biyahe, mapapagod ka lang. Madumi roon, masama sa baga mo, ang matamis na paliwanag niya. Si Salma, biway na tour masunurin, tumatango lang at nagpapadala ng maraming pagbati sa biyenan. Sa paglipas ng panahon, tumigil na siya sa pagtatanong, hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi dahil lagi namang bumabangga sa parehong peder. Ang walang katapusang renovation. Ang pagiging kloseto the vest ni Mark, tuwing tinatanong ay lumilikha ng distansya sa pagitan nila. Banayad pero palagi. Sa iba naman, mabuti pa ring asawa si Mark. Masikaso, laging tumatawag kapag nasa biyahe, hindi pinababayaan ang pangangailangan niya. Pero kapag binabanggit lang ni Salma si Aling Rosa o ang bahay sa bayan, biglang nagiging defensive si Mark. Para may biglang nagpatay ng ilaw sa mga mata niya. May panahon na sinubukan ni Salma na tawagan si Aling Rosa. Noong una, sumasagot pa ito. Mahina na ang boses, pero puno pa rin ng lambing. Tuwing tinatanong ni Salma kung kailan sila pwede pumunta, sumasagot si Aling Rosa ng mahinang, tanungin mo si Mark, anak. Susundin ko lang ang sinabi niya. Pero nitong huling 2 taon,
hindi na sumasagot ang numero. Nasira ang cellphone niya. Matanda na, hirap matuto ng bago. Tapos halos wala namang signal sa bayan. Paliwanag ni Mark. Mukhang lohikal. Pero may sumasakit sa tiyan ni Salma tuwing naririnig iyon. Parang naamoy ang usok, pero hindi makita ang apoy. Sumabog ang hinala 3 buwan bago dumating ang abogado. Noon yon, tagtuyot, tuyot malikabok ang hangin sa Maynila. Kabababa pa lang ni Mark mula sa isa sa mga business trip niya nakasama raw ang pagpunta sa Villa Esperanza para i-check ang renovation. Gabi na siya nakauwi, pagod na pagod. Lumapit si Salma sa pinto para tulungan siyang hubarin ang sapatos tulad ng dati. Nang kunin niya ang leather loafers niya, natigilan siya. Hindi alikabok ang nakadikit kundi pulang-pulang putik, basa at makapal. Parang tumawid sa bukid pagkatapos ng malakas na ulan. Mark, saan ka nakakuha ng ganitong putik? Tanong niya ng mahinahon. Pinipilit na neutral ang boses. Si Mark, kakakalag pa lang ng necktie, natigilan. Napako ang mga mata sa sapatos sandali bago umiwas. Sa construction site ng kaibigan malapit sa bahay ni Mama. Trabaho lang, sagot niya ng mabilis. Pero tagtuyot nga. Saan galing ang sariwang putik na to? Tanong ulit ni Salma, hindi naman akusasyon, nalilito lang talaga. Sa unang pagkakataon sa 8 taon, sumigaw si Mark. Ang dami mong tanong. Pagod na pagod ako galing trabaho. Tapos iniinterrogete mo ako dahil sa sapatos. May tinatago ba ako sa'yo? Sa bayan lang ako pumupunta para kay Mama. Akala mo ba masaya akong paulit-ulit? Matigas at masakit ang boses niya. Napuno ng luha ang mga mata ni Salma. Hindi pa siya nito nasigawan kailanman. Ibinaba niya ang sapatos nang nanginginig ang mga kamay. Sorry, hindi ko sinasadya, tigilan mo na yan. Putol niya at pumasok sa banyo. Isinara ang pinto. Nang gabing iyon, natulog si Salma na nakatalikod. Tahimik siyang umiyak, hindi dahil sa sigaw kundi dahil sa lasa ng kasinungalingan sa mga salita ni Mark. May tinatago siya, malaking bagay, may kinalaman sa bayan, kay Aling Rosa, at sa renovation na naging pader sa pagitan niya at ng pamilya ng asawa. Noong unang beses niyang naramdaman na hindi talaga maayos ang pagsasama nila. May malalim na bitak, at ang bitak na yon ay nasa bahay sa bayan na hindi niya pinapayagang makita. Sa mga sumunod na araw, parang bumalik sa normal, pero pek lang. Pagkatapos ng insidente ng sapatos, lalo pang naging sweet si Mark. Bumili siya ng bagong abaya, inaya siya sa mamahaling restaurant, binuluwak ng papuri at atensyon. Tinanggap ni Salma lahat ng may ngiti na malamya. Alam niyang paraan, yon ni Mark ng paghingi ng tawad. Para takpan ng regalo ang bitak na siya mismo ang gumawa. Pinayagan niya, hindi dahil kumbinsido, kundi pagod na siyang makipagtalo. Tahimik na siyang nagmamasid sa kanya nang may bagong linaw. Para bang nakikitira sa estranghero na kailangang maunawaan kaagad. Isang Sabado ng umaga, habang inaayos ni Salma ang mga homemade polvoron sa tray sa kusina, binabasa ni Mark ang dyaryo sa terrace. Tahimik ang araw hanggang biglang may busina. Tumingin si Salma sa bintana at nakita ang makintab na itim na sedan na huminto sa harap ng bahay. Hindi niya kilala ang sasakyan. Bumaba ang lalaking naka-Americana gray at may leather briefcase. Tiningnan muna ang cellphone para i-confirm ang address bago tumunog ang doorbell. Inayos ni Salma ang hijab at lumakad patungo sa pinto, habang si Mark naman ay tumayo ng nakakunot no. Sino po hanap ninyo, sir? Tanong ni Mark ng may tense na courtesy. Magandang umaga po. Kayo po ba si Ginoong Mark? Opo, ako po. Ako po si Ati Ramirez ng Ramirez & Associates. May importanteng usapin po ako tungkol kay. Tumigil siya at sumulyap kay Salma na nakatayo sa likod ng asawa. Aling Rosa po. Nawindang si Salma. Hindi magandang senyales ang pagkakabanggit sa pangalan ng biyenan mula sa bibig ng abogado. Biglang namutla si Mark. Nawala ang karaniwang kalmado sa mukha niya na parang tinanggal na maskara. Ano po ang nangyari kay Mama? Tanong niya nang nangangatog ang boses. Mas mabuti po sigurong pumasok tayo. Pribadong usapin po ito. Suhestyon ng abogado. Pumasok si Mark ng matigas. Sumunod si Salma nang malamig ang mga kamay. Sa sala, nagmadali siyang kumuha ng tubig kahit nanginginig ang mga kamay niya kaya nagtatama ang mga baso sa tray. Pagbalik niya, nagsimula na ang abogado. Ginoong Mark, Ginang Salma. Formal na sabi niya. Ako po ang legal representative na hinirang ni Aling Rosa, inyong ina. Naway mapasadyos siya. Parang ibinagsak ni Salma ang tray. Mapasadyos. Bulong niya na parang hindi totoo ang mga salitang narinig. Tiningnan niya si Mark para maghanap ng paliwanag, pero nakatitig lang ito sa mesa.
Huminga ng malalim ang abogado. Pasensya na po. Pumanaw po si Aling Rosa 32 araw na ang nakaraan sa ospital ng bayan dahil sa acute renal failure. Ayon sa nakasulat na instruction niya, kailangan ko po kayong kontakin, Ginoong Mark, bilang sole heir, eksakto 30 days pagkatapos ng kanyang kamatayan para pag-usapan ang mana. Walang ekspresyon ang boses niya. Parang nagbabasa lang ng weather report. Kumakalampag ang tenga ni Salma. 32 araw. Mahigit 1 buwan. Namatay ang biyenan niya at wala siyang alam. Hindi siya nakadalo sa libing, sa lamay. Kahit dasal sa araw ng kamatayan ay wala. Parang mabigat na sala ang kawalan na yon. Parang gumuho si Mark. Tinakpan niya ng 2 kamay ang mukha at humagulgol. Nanginginig ang balikat. Mukhang nakakadurog ang iyak. Tiningnan siya ni Salma ng malamig. Mahirap paniwalaan. Nakita na niya noon ang mga kasinungalingan niya. Nahirapan si Ate Ramirez. Binuksan ang briefcase at inilabas ang makapal na brown envelope at susihan na may mga lumang susi. Ginoong Mark, sabi niya habang itinutulak ang envelope. Ayon sa validated will, lahat ng ari-arian ni Aling Rosa, kasamang bahay at lupa sa Villa Esperanza, legal nang mapupunta sa inyo. Narito na po ang titulo sa pangalan ninyo. At ito, itinuro ang mga susi, susi po ng bahay sa bayan. Tinitigan ni Salma ang mga susi na parang sumpa, ang susi sa lahat ng lihim. Nang umalis ang abogado at naiwan ang mabigat na katahimikan, nagsalita na rin si Salma. Matigas at malamig ang boses. 1 buwan, Mark. Nagulat siya. Namatay ang nanay mo 1 buwan na ang nakalipas at hindi mo man lang sinabi sa akin. Hindi tanong, paratang na. Itinaas ni Mark ang mukha. Sa mga mata niya, halo ang sakit at takot ngayon. Salma, pwede ba akong magpaliwanag? Wala ako sa sarili. Hindi ko alam ang gagawin. Ayokong masaktan ka. Niloko mo ako, putol niya. Pumunta ka sa bayan 3 buwan na ang nakalipas na puno ng putik ang sapatos. Hindi ka nag-supervise ng renovation. Di ba? Pumunta ka kasi may sakit ang nanay mo. Tumango siya. May sakit si mama. Dinala ko sa ospital. Ayokong mag-alala ka. At bakit hindi mo sinabi noong namatay na siya? Gigil na tanong ni Salma. Pumutok na ang galit at sakit. Asawa mo ako. Manugang mo ako. Kahit dasal sa araw ng libing, wala man lang. Kaya nga, sigaw ni Mark, tumayo. Ayokong makita mo siya sa ganoong estado. Kalat-kalat ang bahay. Hindi pa tapos ang renovation. Nahihiya ako. Ayokong matandaan mo ang nanay ko sa gitna ng gulo. Renovation na naman. Kahit sa harap ng kamatayan, nagtatago pa rin si Mark sa parehong dahilan. Kinuha niya ang envelope at mga susi at ikinulong ang sarili sa opisina. Narinig ni Salma ang click ng drawer na kinaputan ng susi, kasama ang lahat ng lihim niya. Bumagsak si Salma sa sofa, dinadaluyan ng malaking lungkot para kay Aling Rosa, babaeng halos hindi niya nakilala, at mas malalim na lungkot para sa kanyang kasal. Noong araw na yon, napagtanto niya na ang lalaking natutulog sa tabi niya sa loob ng 8 taon ay estranghero pala talaga. 4 na araw ang lumipas pagkatapos dumating ang abogado. Ang 4 na pinakamahabang araw ng kanilang pagsasama. Napuno ng makapal na katahimikan ang bahay. Si Mark, pagkatapos ng dramatic outburst niya, ngayon parang bagong balo na lugmok sa lungkot. Matagal siyang nakatitig sa TV na nakapatay. Nawawala sa sarili kapag akala niya hindi siya pinapanood ni Salma. Pero tinitingnan niya lahat, at takot lang ang nakikita niya. Walang tunay na dalamhati sa mga mata niya. Takot lang na mahulog ang maskara. Nagbago si Salma. May nabasag sa loob niya, pero may tumigas din. Gumagawa pa rin siya ng mga gawain. Naghahanda ng kape sa umaga, nagluluto ng hapunan, naglalaba, pero parang robot na, walang kwentuhan, walang ngiti. Naging manonood na lang siya sa sariling bahay. Pinag-aralan ang bawat galaw ni Mark, habang naghihintay ng pagkakataon. Dumating ang pagkakataon sa 5 araw. Sa almusal, umubo si Mark at inilagay ang kutsarita sa plato ng kalkulado. Salma, sabi niya ng malungkot ang tono. May biglang business trip. Project sa ibang probinsya. Baka 1 linggo, baka 10. Bukas ng madaling araw ang alis ko. Perpektong-perpekto ang timing. Naramdaman ni Salma ang mahinang tibok sa sentido. Namatay ang biyenan niya, 1 buwan na ang nakalipas at itinago. At ngayong lumitaw ang mana, kailangan niyang umalis. Lang ang sinabi niya ng malamig. Nagkailangan si Mark. Mukhang inaasahan niya ang luha o pakiusap na huwag siyang iwan sa gitna ng pagluluksa. Sinubukan kong tumanggi, pero hindi pwede raw, sabi ng boss. Importante ang project. Okay ka lang ba kung iwan kita? Tanong niya ng may pag-asa.
Okay lang ako, sagot ni Salma. Umalis ka na at tapusin mo ang trabaho mo, Mark. Mukhang nakahinga siya ng maluwag, sobrang luwag. Salamat, mahal. Tatawag ako araw-araw. Pangako. Buong araw na yon, pinanood ni Salma si Mark habang nag-iimpek. Nakita niyang masigla ang pagpili ng damit, hindi bagay sa taong dinadalaw ng lungkot. Narinig niyang kumakanta habang nagtiklop ng pantalon. Nahuli niyang nakangiti habang tinitingnan ang cellphone. Ang ngiting yon ang nagpapatay ng dugo niya. Maaga siyang natulog ng gabing yon. Sabi niya kailangan ng pahinga para sa biyahe. Hindi nakatulog si Salma, matigas siyang nakahiga sa tabi niya. Nakikinig sa hininga niya habang iniisip na ang lalaking kasama niya sa kama sa loob ng 8 taon ay napaligiran ng kasinungalingang makapal na hindi na niya makita ang katotohanan. Ang sakit ay naging malamig na galit. Purong galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Nang tumunog ang alarm niya ng alas 5 ng umaga, mabilis siyang gumalaw sa dilim, naligo, nagbihis, kinuha ang briefcase at humilig para halikan ang noo ni Salma na nagkunwaring tulog-tulogan. Malamig ang labi niya sa balat niya. Aalis na ako. Ingatan mo ang bahay, bulong niya. Gumawa si Salma ng tunog na hindi malinaw. Narinig niya ang pagkakaladkad ng maleta, ang pagbukas at pagsara ng pinto, ang pagandar ng makina at ang paglayo hanggang tuluyang natahimik ang bahay. Bigla siyang bumangon. Ni 1 minuto ay hindi siya naghintay. Tumalon siya mula sa kama. Matindi ang tibok ng puso niya. Hindi sa takot kundi sa malinaw na pakiramdam na dumating na ang oras. Target niya ang opisina ni Mark. Teritoryo na laging nakakandado kapag wala siya. Hindi gumalaw ang doorknob, nakakandado, gaya ng inaasahan. Hindi nawalan ng pag-asa si Salma. Alam niyang maayos si Mark, pero mayabang din at confident. Hindi niya isipin na magtatangka siyang pumasok. Saan kaya nagtatago ng spare key? Naisip niya ang laundry room kung saan naroon ang basket ng mga pantalon niya mula last week. Hinana isa-isa ang bulsa. Wala sa gray, wala sa beige. Sa itim, nahipon ng daliri niya ang maliit na matigas na metal sa side pocket. Isang maliit na silver key. Key sa drawer iyon. Kalahating tagumpay, pero kailangan pa rin niyang makapasok sa opisina. Bumagsak siya sandali sa hallway, frustrated. Iniikot ang maliit na susi sa daliri. Tiningnan niya ang entrance ng bahay. Sa typical key holder malapit sa pinto, nakasabit ng maayos ang mga spare keys, sasakyan, main door, gate, at kasama ang susi ng opisina. Sobrang tiwala ni Mark sa sariling kapangyarihan, kaya hindi niya inisip na gagamitin niya. Nanginginig ang kamay, kinuha ni Salma ang spare key. Bumalik sa opisina at binuksan. Agad siyang sinalubong ng amoy ng kwarto na yon. Halo ng papel, mamahaling pabango at kapangyarihan. Impeccable ang lahat. Wooden desk, punong bookshelf, leather chair. Diretso siya sa 3 drawer sa kanan. Locked ang top drawer. Ipinasok niya ang maliit na silver key. Perfect fit. Tahimik na bumukas ang drawer. Una niyang nakita ang lumang keyring. Ang mga susi na ibinigay ng abogado, ilang araw lang ang nakalipas para sa bahay sa Villa Esperanza. Kinuha niya. Malamig, mabigat, komplikadong ngipin. Habang isasara ang drawer, nakita niya sa ilalim ang blue folder. Sa cover, sulat kamay na maayos ni Mark. Renovation, bahay, bayan. Bumigat ang dibdib niya, binuksan niya. Walang architectural plans o estimates. Puro resibo lang. Resibo ng bili ng semento, buhangin, bakal, pintura, lahat mula sa parehong hardware sa Maynila. May petsa na maayos na ipinamamahagi tuwing katapusan ng buwan sa loob ng 7 taon. Sobrang perpekto, sobrang simetriko. Hindi ito magulo na totoong construction, kundi polished accounting ng maingat na ginawang kasinungalingan. Sa gitna ng mga resibo, halos itago, may maliit na note, piraso ng papel na pinunit sa notebook, sulat kamay na hindi kay Mark, pahilig, kinakabahan, malinaw na babae. Kulang na naman ang gamot niya. Kailangan niya talaga. Salma, ako, siya. Pinisil niya ang papel. Anong gamot? Sino? Siya. Sino ang sumulat nito? Wala nang kinalaman sa manggagawa ang renovation. May mas madilim. Itinago niya ang susi ng bayan sa loob ng damit. Ibinalik ang folder at maliit na susi. Isinara ang drawer at opisina. At isinabit ulit ang susi ng bahay. Walang bakas na pumasok siya. Nakatayo sa sala, hawak ang malamig na keyring sa bulsa. Nawala ang takot. Puro determinasyon na lang. Binigyan niya ang sarili ng 1 oras para maghanda. Hindi siya pwede tumanggap ng tawag ni Mark kung may kakaiba sa boses niya. Dapat normal pakinggan. Naligo siya. Nagdasal ng Fajr ng may forced concentration. Iniisip ang mga susi sa dibdib niya. At nag-impek. Walang malaking bag, mahalata.
Kinuha niya ang lumang backpack na ginagamit sa religious class at nilagyan ng 2 mahabang abaya, hijab, underwear, prayese at pinakamahalaga, lahat ng cash niya sa wallet at sa secret drawer. Hindi siya gagamit ng card. Traceable ang bank transactions. Kinuha ang cellphone, nagdalawang isip, at napagdesisyunan. Kung patayin niya, maghihinala si Mark at baka bumalik agad. I-on lang sa silent. Kung tumawag, hindi sasagot at magte-text na lang. Nasa shower, nakatulog. Sure na yon. Nag-book ng Grab papuntang bus terminal ng provincial buses, hindi train station. Mas maraming CCTV at record ang tren. Ang bus terminal, sa kaguluhan at ingay, pinakamagandang lugar para maglaho. Parang hindi totoo ang biyahe papunta roon. Nakatayo sa likod ng sasakyan, tinitingnan ang lungsod na gumigising. Tao na tumatakbo papasok, bata na may bag papuntang school, tindera sa bangketa. Pakiramdam ni Salma, unti-unti siyang lumalayo sa sariling buhay. Para bang hindi na tahimik na housewife kundi takas, hindi sa batas kundi sa kasinungalingan. Sa terminal, bumili siya ng pinakamurang ticket papuntang bayan malapit sa Villa Esperanza, hindi diretso sa bayan mismo. Ayaw niyang lumabas ang eksaktong pangalan sa record. Cash ang bayad at umupo siya sa may bintana. Napuno agad ang boss, amoy pinaghalong pawis, pagkain at gasolina. Wala siyang pakialam. Habang umaandar ang bus papalayo sa Maynila, naramdaman niya ang kakaibang ginhawa. Unang beses sa mahabang panahon na wala siya sa direktang sakop ni Mark at ng mga lason niyang paliwanag. Mga 5 oras ang biyahe, 5 oras na tinitingnan niya ang tanawin. Mga building na napalitan ng bukid. Usok na napalitan ng malinis na hangin. Siksikang aspalto na napalitan ng kalsadang may puno. Sa isip niya, sinusubukan niyang pagsama-samahin ang mga piraso. Sabi ni Mark, wasak na ang bahay, total renovation. Pero lahat ng materyales ay nanatili sa Maynila ayon sa resibo. May sinasabi ang note tungkol sa gamot. Sabi ng abogado, namatay si Aling Rosa sa ospital dahil sa kidney problem. Totoo ba o naghirap si Aling Rosa sa bahay? Sino ang babae sa note at para kanino ang gamot na iyon? Pagdating ng bus sa Kabayanan, bumaba si Salma at pumunta sa waiting area ng mga rural jeep at van. Nagtatanong siya sa isang driver kung saan makakasakay papuntang Villa Esperanza. Tiningnan siya ng lalaki at sumagot, Villa Esperanza po. May blue na van roon, kilalang-kilala yan. Nagulat si Salma. Hindi naman liblib na lugar tulad ng palaging sinasabi ni Mark. Sumakay siya sa punong van ng mga babaeng uwi mula sa palengke na may basket ng gulay. Maya-maya, nagkalakas loob si Salma. Ete, alam niyo po ba kung saan ang bahay ni Aling Rosa? Ina ni Mark po. Tanong niya nang hindi binigay lahat ng detalye. Agad siyang tiningnan ng babae na halo ang curiosity at awa. Naku anak, mahigit 1 buwan na po siyang wala. Sino ka ba niya? Nakonsensya si Salma at nagsinungaling. Malayong kamag-anak po. Nahihiya siyang aminin na manugang siya, na hindi man lang nakadalaw o nakalamay. Ah ganito po, baba kayo sa may barangay hall. Diretso lang, liko sa tabi ng sari-sari store. Yung sa dulo, puting bahay na maganda ang hardin. Yun po ang bahay niya. Detalyadong paliwanag ng babae. Magandang hardin, puting bahay. Ulit-ulit ni Salma sa isip. Salamat po, bulong niya. Bumaba siya sa sinabing lugar at sinampal siya ng hanging bayan. Malinis, tahimik, hindi tulad ng sinasabi ni Mark na liblib at masama ang daan. Sinundan niya ang direksyon. Nakita ang tindahan. Pumasok sa eskinita at naglakad sa maayos na simentong daan na may magkabilang maayos na bahay. Sa dulo ng eskinita, nakita niya ang bahay at napako ang mga paa niya sa lupa. Hindi wasak. Hindi tambak ng semento at alikabok. Maganda, mas maganda pa sa bahay nila sa Maynila. Modern pero cozy. Ivory walls na walang dungis. Malalaking bintana na may polished wooden frame. Sa harap, halos perpektong hardin. Damo na parang carpet, rosas, orchids at jasmine na namumukadkad. Walang tambak na buhangin, walang bakal, walang ingay na manggagawa. Kahit alikabok wala. Nasuka si Salma. 7 taon ng kwento tungkol sa bubong naguguho at pundasyon na mahina. At ang nasa harap niya ay parang magazine feature. Hindi pala inilihim ni Mark ang wasak na bahay dahil sa hiya. Inilihim niya ang perpektong bahay. Bakit? Para saan ang peking resibo ng renovation? Saan niya talaga ginastos ang pera ng obra? Nanginginig ang kamay. Isinuksok ni Salma ang kamay sa loob ng damit at hinawakan ang malamig na susi. Itinulak niya ang gete na hindi man lang nakakandado at umakyat sa porch. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya na parang maririnig sa loob. Isinuksok niya ang malaking susi sa pinto. Humigpit ng mahina.
parang langis na langis kamakailan. Bumukas ang lock ng may friendly click. Bukas ang pinto, pero hindi niya maitulak. Mabigat ang mga binti niya na parang semento. Nasa harap siya ng bagong buhay o ng bangungot. Ano ang makikita niya? Walang laman na bahay, bakas ng sakit o mas malala pa. Sa sandaling yon, may boses na nagpagulat sa kanya. May hinintay ka ba, anak? Galing sa gilid ang boses. Bigla siyang lumingon. Sa likod na mababang bakod na naghihiwalay ng dalawang bahay, may gitnahang babae na nakaduster at simpleng tapis sa ulo, nakatitig sa kanya ng curious. May hawak na pruning shears. Nilunok ni Salma ang laway. Hindi siya pwede tumakbo. Opo, nautal niya. Hinintay ko po ang bahay ni Aling Rosa. Tiningnan siya ng babae nang may lungkot. Naku anak, ito nga po ang bahay niya. Mahigit 1 buwan na po siyang wala. Ikaw ba, sino? Nagdalawang isip si Salma sandali sa kasinungalingan sa van. Pero alam niyang wala ng patutunguhan yon. Salma po ako. Asawa po ni Mark. Parang nabunutan ng katawan ang babae. Halos mahulog ang gunting. Asawa ni Mark. Mas mataas ang boses sa gulat. Opo, may problema po ba? Umiling ang kapitbahay, nagulat pa rin. Diyos ko po, ako po si Teresa, kapitbahay nyo. Tawagin mo na lang akong Tita Teresa. Kasi, akala po namin lahat dito. Sobrang sakit ng asawa ni Mark sa Maynila. Rare disease daw, hindi pwede sa alikabok, hindi pwede mapagod, hindi pwede ma-stress. Kaya raw hindi ka pwede pumunta rito. Naawa nga kami kay Mark na nahati sa pag-aalaga sa asawa sa lungsod at ina rito. Naramdaman ni Salma na umikot ang mundo. Sakit na asawa sa lungsod. Tumango si Tita Teresa habang binababa ang boses. Lagi niyang sinasabi na grabeng-grabe ka raw. Kaya hindi ka pwede pumunta sa bayan. Lahat kami, naawa sa kanya na nahati sa dalawang may sakit. Isinara ni Salma ang mga mata sandali. Kumalat ang kasinungalingan. At si Aling Rosa, ano po ang sakit? Tanong niya ng paos. Lumungkot ang mukha ni Teresa. Yun nga ang kakaiba. Matagal siyang maayos. Kasama ko pa siya sa barangay meetings. Biglang nawala mga 2 taon na ang nakalipas. Para bang ikinulong. Pumupunta kami, pero palaging dumadating si Mark sa tamang oras. Nagpapahinga si Mama, hindi pwede makakita ng tao. Baka mahawa. Lagi na lang ganyan. Tapos itinayo niya, tong matataas na gete na dati ay wala. Sabi niya for security, pero parang kulungan. Naramdaman ni Salma ang malamig na walang laman sa tiyan. Kaya namatay sa sakit. Napabuntong hininga si Teresa. Sabi ni Mark, kidney problem. Pero walang nakakita sa kanya na may sak. Biglang-biglang na lang namin nalaman na wala na siya. Mabilis ang libing. Ayaw daw niya ng gulo. Sabi pa nga, ayaw niyang malaman mo kasi sobrang fragile mo raw. Napuno ng luha ang mga mata ni Salma. Hindi lang niya inilayo sa libing. Ginamit pa siya bilang dahilan. At yung sikat na renovation. Tanong niya habang itinuturo ang Immaculate Garden at bagong pinturang peder. Napatawa si Tita Teresa ng mapait. Renovation daw. Pininturahan niya, mga 5 taon na ang nakalipas. Tapos na. Walang manggagawa, walang alikabok. Ang madalas naming nakikita, delivery truck halos every week. Mamahaling sofa, kabinet, kama. At pinakakakaiba, tumigil siya. Sabihin niyo po, pakiusap ni Salma. Mga laruan po, bisikleta, muneka, laruang kotse, teddy bear, dami. Nagtanong ako minsan. Sabi ni Mark donation daw sa orphanage. Siyempre naniwala kami. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Salma. Laruan, note ng gamot. At sa gabi, ibinaba ni Teresa ang boses hanggang bulong. Minsan may naririnig na boses, hindi ang mahinang boses ni Aling Rosa, mas bata, masaya, tumatawa, nakikipag-away ng mahina kay Mark. Minsan naririnig din ang boses ng bata. Namutla si Salma. Akala ko guni-guni ko lang, mabilis na sabi ni Teresa, pero ilang beses. Sa umaga, tahimik lagi ang bahay. Alam lang namin na naroon si Aling Rosa at si Mark na pumupunta't umuwi sa magandang kotse. Tiningnan niya si Salma ng may awa. Hindi ko alam na wala kang alam, anak. Dahan-dahang umiling si Salma habang tumutulo na ang luha. Wala po akong alam. Napabuntong hininga si Teresa. Hindi na ako makikialam pa. Pero bahay ito ng biyenan mo. May karapatan kang pumasok. Kung may mangyari, sumigaw ka. Narito lang ako. Iniwan siyang mag-isa sa harap ng medyo bukas na pinto. Pinahid ni Salma ang luha sa likod ng kamay. Huminga ng malalim at itinulak. Tahimik na bumukas ang pinto. Una siyang sinalubong ng malamig na hangin. Sobrang malamig. Parang full blast ang aircon.
Halo ang amoy ng mamahaling jasmine air freshener, disinfectant at mabahong amoy ng kwarto na matagal hindi nabubuksan. Nasa sala siya at hindi ito katulad ng bahay province. Marmol na sahig na makintab, malaking leather white sofa, malaking tea sa kahoy na paneled wall. Parang bagong bili lahat, makintab, halos hindi nagagamit. Mas marangya pa sa bahay nila sa Maynila. Napako ang mata niya sa mainwal ng sala. Dose-dose ng silver frame na maayos na nakaayos. Lumapit si Salma ng dahan-dahan. Matindi ang tibok ng puso. Sa bawat picture si Mark. Mark na nakangiti sa harap ng Eiffel Tower. Mark na nagniski sa bundok na parang Japan. Mark na may golf trophy. Mark na kasama ang sports car na hindi niya pa nakikita. Parang altar sa ego niya. Wala ni isang picture ni Aling Rosa, lalong sumakit. Wala rin ni isang picture niya. Walang kasal nila, walang graduation niya, walang casual photo nilang dalawa. Sa bahay na ito, sa pader na dapat pinagmamalaki ni Aling Rosa, wala ang pagsasama nina Mark at Salma. Para bang hindi nangyari. Nang lulumo, tumawid siya sa sala papuntang dining. 8 upuan na mesa na may walang laman na vase sa gitna. Pumasok sa kusina. Parang showroom, built-in stove, modern oven, 2-door ref, lahat makintab. Sa pinto ng ref, may sumira sa perfection. Child's drawing na nakadikit sa magnet. Lumapit si Salma. Crayon drawing, 3 tao na magkahawak kamay sa ilalim ng smiling sun. Matangkad na lalaki, babaeng mahaba ang buhok, maliit na tao sa gitna. Sa ibabaw ng ulo ng lalaki, may maling baybay pero malinaw na salitang, Papa. Nahuli ang hininga niya. Papa. Hindi tito. Hindi sir. Papa. Lumayo siya sa kusina at naglakad sa inner hallway. May mga pinto. Binuksan ang una, guest room na maayos pero walang gamit. Pangalawa, banyo na malinis na amoy eucalyptus. Ang pangatlo, sa dulo, nakakandado. Sa laki, mukhang master bedroom na kay Aling Rosa dapat. Kinuha niya ang keyring, pinili ang pinakamaliit na susi. Sinusubukan ng nanginginig ang daliri. 3 subok bago tumama, pero sa wakas, umikot. Parang putok sa dibdib niya ang click. Binuksan niya. Sinampal siya ng amoy. Hindi ang malamig na pabango ng sala kundi concentrated na amoy ng gamot, alkohol, disinfectant at sakit. Amoy ng kwarto na matagal nang may sakit. Mahina ang ilaw, makapal ang kurtina. Nang masanay ang mata, nakita niya ang eksena. Sa gitna ng kwarto, sa marmol na sahig, hospital bed na may side rails. Hindi kahoy na kama na may magandang bedspread kundi clinical stretcher. Ngayon bakante. Plastic-covered mattress na walang linen. Sa sulok, ay stand na parang inabando ng skeleton. Sa bedside table, tambak na empty bottles, syrup, blister packs, oxygen tank na nakahiga na nakabitin ang hose. Doon gumanap na kulungan si Aling Rosa. Napuno ng galit at awa si Salma. Doon, nakakulong sa mamahaling pero nakakasakal na kwarto. Ginugol ang huling taon ng babaeng gustong-gusto niyang maging tunay na ina. Allahu Akbar, Aling Rosa. Bulong niya habang tumulo ang luha sa pisngi. Pero kalahati pa lang yon ng kwarto. Malaki ang kwarto at parang hinati sa dalawa. Ang parte ng kama ay madilim, parang ospital. Ang kabilang parte, linis niya ang mata at tumingin. Halos himatayin siya. Ang pader sa harap ng kama ay hindi puti. Baby blue at puno ng pictures mula taas hanggang baba. Hindi katulad ng narcissistic pictures sa sala. Family pictures ito. Sa bawat isa si Mark, pero hindi mag-isa. Sa bawat larawan, yakap-yakap niya ang isang batang babae. Maganda, mahaba at buhaghag ang buhok, walang hijab. Nakangiti ng maliwanag. Sa tabi niya, batang lalaki mga 4 o 5 taon. Mata at ngiti katulad ni Mark. May picture sa beach na nakapatong ang bata sa balikat ni Mark. Birthday party na hinahalikan ng 2 matanda ang pisngi ng bata. Picture sa mismong sala nakaka-cross niya lang. 3 sila sa white leather sofa. Magkayakap na parang perpektong pamilya. At nakita niya ang pinakamalupit na picture. Kuha sa loob mismo ng kwartong ito. Si Mark, ang babae, at ang bata nakangiti sa paanan ng hospital bed. Sa likod nila, sa kama, nakahiga si Aling Rosa, payat na payat, walang buhay ang mata. Background lang ang katawan niya. Malungkot na dekorasyon sa peking kaligayahan ng anak. Nawala ang mundo ni Salma. Doon, sa pader na yon, naroon ang sagot sa 7 taon ng dahilan. May ibang pamilya si Mark. Ang renovation ay ang pag-reconstruct ng buhay niya. Pagbuo ng second home sa iba at sa anak na hindi niya binanggit kailanman. Lahat binayaran ng pera na sinasabi niyang renovation para sa bahay ng ina. At si Aling Rosa, tunay na may-ari ng bahay na yon. Pinilit na panoorin lahat habang nakakulong sa tabi ng blue wall.
Umatras si Salma nang natataranta hanggang sa door frame. Bumagsak siya sa malamig na sahig ng halway. Hindi makaiyak, hindi makahinga. Hindi niya alam kung gaano katagal siya roon. 10 minuto, 1 oras. Nawala ang konsepto ng oras. Sa wakas, humupa ang shock at napalitan ng matigas, matulis na bagay sa gitna ng dibdib niya. Galit. Hindi na ito simpleng panloloko sa asawa. Kalupitan na hindi mailaawan. Ginawa niyang entablado ng double life ang bahay at pagtanda ng sariling ina. Nang may kahirapan pero may determinasyon, tumayo si Salma. Hindi siya mahihimatay o tatakbo. Binuksan na niya ang pinto. Kailangan niyang tapusin. Pumasok ulit siya sa kwarto. Tiningnan ang bakanteng kama. Iniisip si Aling Rosa roon. Hirap huminga. Naririnig ang tawa sa kabilang blue wall. Tiningnan ang pictures. Sobrang dami at sobrang bastos sa kaligayahan na nakakasuka. Sa biglang impulse, nagsimula siyang tanggalin isa-isa. Wala siyang pakialam kung magkabasag ang frames. Kailangan niya ng ebidensya. Alis siya sa bahay na may higit pa sa galit lang. Habang tinatanggal ang malaking picture ng birthday, may nakita siya sa bedside table. Nakakandado ang drawers. Ibinagsak niya ang frame. Basag ang salamin. Binuksan ang unang drawer. Vitamins at painkillers lang. Walang strong meds para sa kidney. Isa pang kasinungalingan. Pangalawa, sterile syringes, cotton, alcohol. Pangatlo, puno hanggang labi. Sa ibabaw, tambak na adult diapers. Napatigil si Salma sandali. Sumakit iyon sa puso niya. Ganoon nila inasikaso ang pinakamaselang bahagi ng sakit ni Aling Rosa. Itinulak niya ang diapers. Sa ilalim, may lumang school notebook. Kinuha niya nang nanginginig ang kamay sa bagong dahilan. Binuksan. Sa unang pahina, petsa 3 taon na ang nakalipas. Trembling pero maayos na sulat ng matandang babae. Sinabi sa akin ni Mark na magre-renovate siya ng bahay para comfortable ako sa huling taon ko. Pagpalain siya ng Allah. Mabuting anak. Nilunok ni Salma ang laway, tumipa ng pahina. Ilang buwan pagkatapos. Maganda na ang bahay, mas maganda pa sa inaasahan ko. Pero kakaiba. Nagpatayo si Mark na mataas na gete at sabi hindi raw ako pwede lumabas mag-isa. Baka madapa. Susundin ko, alam niya siguro. Mas naggalayo ang entries. 2 taon na ang nakalipas. May bisita si Mark. Babaeng bata, maganda. Vera ang pangalan. Sabi niya katrabaho at may problema. Kailangan munang tumira rito. Inilagay niya sa guest room. Pero sinabi niya sa kapitbahay na ako raw ang may sakit. Okay naman ako. Hindi ko maintindihan. Mas bumigat ang tibok ng puso ni Salma. Vera na ang pangalan ng nakangiting mukha sa pictures. Higit pang pahina. 1 taon at kalahati na ang nakalipas. May dala si Vera na batang lalaki. Bruno ang pangalan. Napakagwapo. Sabi ni Mark ulilaaw at tinutulungan nila. Pero pareho ang mata ng bata sa mata ni Mark noong maliit pa siya. Hindi ako bobo. Anak ko yan. Tumulo ang luha ni Salma sa mamulang papel. Nagpatuloy siya sa pagbasa. Galit na galit si Mark nang tanungin ko kung anak niya ang bata. Sinigawan ako. Sabi ko matanda na raw ako at nagdedeliryo na. Ipinagbawal niya akong magsalita ulit tungkol doon. Mula noon, kinakandado niya ang pinto mula labas. Sabi niya para sa ikabubuti ko. Maraming germs sa labas. Malaya si Vera at ang bata sa buong bahay. Ako nakakulong. Lalong naging syaki ang sulat. Parang mahina na ang kamay. Sa huling pahina, desperado ang tono. Wala na ang gamot ko sa puso. Kinuha ni Mark. May binigay siyang iba raw na mas maganda. Pero masikip ang dibdib ko. Humingi ako ng tulong, pero takot din siya. Puwersado rin siyang bilanggo. May dinala si Mark na abogado. Gusto niyang pirmahan ko ang power of attorney para mapunta lahat sa kanya. Ayoko. Itinapon ko ang pen. Tinakot niya akong saktan ka, Salma. Sabi niya pwedeng may mangyari sa'yo, sa Maynila, kung hindi ako susunod. Patawarin ako ng Allah. Ginamit niya ang pangalan mo para takutin ako. Napatakip si Salma ng bibig para hindi sumigaw. Ginamit ni Mark ang buhay niya bilang sandata laban sa sariling ina. Binasa niya ang pinakahuling entry. Halos hindi na mabasa ang sulat. Wala na siyang anak ko. Sinapian na ng demonyo. Kinulong niya ako. Dinala ang ibang babae sa bahay ko. Pinatay niya ako ng dahan-dahan. Salma, kung mabasa mo ito, patawarin mo ako kung hindi ako naging mabuting biyenan. May hinihiling ako, parusahan mo siya. Huwag mo siyang pabayaang manalo. Salma, tulungan mo ako. Niyakap ni Salma ang notebook sa dibdib at napahagulgol. Hindi para sa kasal niya, kundi para kay Aling Rosa. Sa kalungkutan, takot at kahiyahiyang pagtatapos niya.
Umiyak siya hanggang wala ng luha. Pagkatapos, parang sinaksak ng mga salitang, parusahan mo siya, sa balat niya. Brutally niyang pinahid ang mukha. Kailangang magbigay daan ang lungkot sa hustisya. Naalala niya ang maliit na note sa drawer ni Mark. Kulang na naman ang gamot niya. Kailangan niya talaga. Bumalik siya sa drawer ng diapers at naghalukay. May nakita siyang iba pang note. Parehong modernong sulat ni Vera. Listahan ng bilihin. Formula milk ni Bruno. Diapers size M. Syrup sa lagnat ni Bruno. Naintindihan niya. Ang gamot sa note ay hindi kay Aling Rosa kundi sa illegitimate child ni Mark. Mas inaalala niya ang simpleng gamot ng bata kaysa gamot sa puso ng nanay niya. Kinolekta ni Salma lahat. Ang diary ni Aling Rosa, mga note ni Vera, ilang picture na kinuha sa peder kung saan magkasama sina Mark, Vera at Bruno bilang pamilya, at isang picture kung saan sa background nakikita si Aling Rosa na nakaratay. Lumabas siya ng kwarto at isinara ng malakas. Tumawid sa hallway, dumaan sa kusina at marangyang sala nang hindi titingin kahit saan. Ang bahay na yon ay hindi tahanan, libingan ng kasinungalingan. Binuksan niya ang maindoor, lumabas sa sikat ng araw ng bayan, at huminga ng malalim na parang unang beses sa maraming araw. Mahigpit niyang hinawakan ang notebook at pictures na nagpapaputi ng knuckles niya. Alam niya na eksakto kung ano ang gagawin. Agad siyang tumawid sa bahay ni Tita Teresa. Walang panahon sa courtesy. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Sabi niya ng malamig ang boses. Nabasa ni Teresa sa mga mata niya na may nakita siyang kakilakilabot at pinapasok siya. Pinaupo sa sala na simple pero sariwa. Ano ang nakita mo, anak? Tanong niya ng kinakabahan. Tumingin si Salma sa harap. Nalason ako ng kasinungalingan niya. Pero si Aling Rosa, pinatay nila, bulong niya. Ikinulong nila, kinuha ang gamot at pinabayaan siyang mamatay, habang nakatira rito ang asawa ko, sa babae niya, at sa anak nila. Napasigaw si Teresa ng mahina. Diyos ko po. Binuksan ni Salma ang notebook sa mesa. Nandito po lahat at kailangan ko po tawagan ang abogado na pumunta sa amin. Si Ati Ramirez. Wala po akong number niya, pero naalala ko ang pangalan ng firm. Pwede po ba akong gumamit ng telepono ninyo? Itinuro ni Teresa ang landline. Sige anak, gamitin mo lahat. Gamit ang kanyang cellphone, hinanap ni Salma sa Google ang number ng Ramirez & Associates at tinawagan mula sa telepono ni Teresa. Ramirez & Associates, good afternoon po. Sagot ng receptionist. Pwede po ba akong makausap si Ati Ramirez? Emergency po. Sabihin niyo po si Salma, asawa ni Mark at manugang ni Aling Rosa. Konting katahimikan. Sandali lang po. Matindi ang tibok ng puso ni Salma. Narinig niya ang pamilyar na boses. Ginang Salma. Nagulat ang abogado. Paano niyo nakuha ang number ko? Nasa Villa Esperanza po ako. Sagot niya ng matatag. Sa bahay ni Aling Rosa. Napasinghap siya. Sa bahay sa bayan. Sabi sa akin ni Mark sobrang delikado po ang kondisyon ninyo at may business trip siya. Nagsisinungaling si Mark tungkol sa lahat. Attorney, putol niya. Pumasok ako sa bahay. May ebidensya ako na hindi lang simpleng namatay si Aling Rosa. Ikinulong siya ng asawa ko. Kinuha ang gamot at pinabayaan siyang mamatay habang nakatira rito siya sa kabit at anak niya. Nasa diary niya lahat. Mahabang katahimikan sa kabilang linya. May hinala ako. Bulong ng abogado sa wakas. Hindi ganoon kalala, pero may hindi tama. Ano po ang hinala ninyo? Tanong ni Salma. 2 buwan bago siya mamatay. Lihim akong tinawagan ni Aling Rosa. Natatakot siya. Sabi niya pinipilit siya ni Mark na pirmahan ang power of attorney para mapunta lahat ng ari-arian sa kanya. Gusto niyang baguhin ang testamento. Gusto niyang mapunta sa inyo, sa manugang niya, ang tanging tao na pinagkakatiwalaan niya, kahit halos hindi pa kayo nagkikita. Humingi siya ng tulong ko para legal na ma-change ang testamento. Pinisil ni Salma ang telepono. Totoo ang diary. Naghahanda na ako ng papeles nang biglang pumunta si Mark sa opisina ko at sinabing sobrang sakit na raw ng nanay niya at hindi na pwede makatanggap ng bisita o magpirma ng kahit ano. 1 buwan pagkatapos, tinawagan niya ako para sabihing wala na raw siya. Dinala niya ang pirmahan na power at lumang testamento. Alam kong may mali, pero wala akong pruweba. Ngayon meron na, sabi ni Salma. Nasa diary lahat. May banta gamit ang pangalan ko. Pirma sa ilalim ng takot. May ebidensya rin ako ng ibang pamilya, kung paano niya ginamit ang bahay, kung paano niya iniwan ang nanay niya. Nagbago ang tono ng abogado. Naging malamig, desidido. Pakinggan mo ako ng mabuti, Ginang Salma. Huwag muna tumawag ng pulis. Matalino si Mark. Kung maghihinala siyang nahuli na natin,
Pwede siyang tumakas o sirain ang ebidensya. Alis ako ngayon papunta diyan kasama ang team, at urgent order na pwede nating makuha. Mga 4 o 5 oras ang biyahe. Manatili ka sa bahay ni Ginang Teresa. Huwag bumalik mag-isa sa bahay ni Aling Rosa, at lalong huwag makipag-usap kay Mark. May iba pa, dagdag ni Salma. Hindi siya nagbi-business trip tulad ng sinasabi niya. Hindi siya nasa ibang probinsya. Tumingin siya kay Teresa at tumango ito. Kinuha ni Teresa saglit ang telepono. Attorney, si Teresa po ito, kapitbahay ni Aling Rosa. Hindi umalis si Mark kahit saan. May isa pa siyang bahay sa bayan sa tabi, sa Nuevo Amanecer. Malaki, bago, para sa babae niya. Tuwing sinasabi niya kay Salma na may business trip, roon siya. At tuwing sinasabi niya sa babaeng, yon na pupunta sa Maynila, kasama niya si Salma. Ahas na may 2 ulo. Matagal pang katahimikan. Pinagsama-sama ng abogado ang puzzle. Sa ganitong paraan mas mabuti pa, sabi niya sa wakas. Mahuhuli natin siyang red-handed. Ginang Salma, Ginang Teresa, isara niyo ang pinto at maghintay. Kapag dumating kami, sabay tayong pupunta sa Nuevo Amanecer at huhulihin natin siya sa lungga niya. Naghihintay po kami, sagot ni Salma. Binaba niya at bumagsak sa sofa habang hawak ang notebook sa kandungan. Tinitingnan siya ni Teresa ng halo ang takot at paghanga. Matapang kang babae, anak, bulong niya. Hindi ko po alam, Tita Teresa, sagot ni Salma nang hindi inaalis ang tingin sa notebook. Alam ko lang gusto ko ng hustisya para kay Aling Rosa. Walang hanggang 5 oras ang paghihintay. Hindi siya kumain kahit pinilit ni Teresa. May basong mainit na tsaa sa tabi na unti-unting lumalamig. Nanatili siyang nakaupo, matigas, binabasa ulit-ulit ang diary ng biyenan. Kinabisado ang bawat linya ng sakit at pakiusap hanggang nakatanim na sa isip niya ang mga salita. Tuwing susubok umakyat ang takot sa dibdib niya, binubuksan niya ulit ang huling entry. Salma, parusahan mo siya, huwag mo siyang pabayaang manalo. Naging sandigan niya ang pakiusap na iyon. Si Tita Teresa, palakad-lakad, sumisilip sa kortina, takot na baka dumating si Mark. Sa labas, bumababa ang araw sa hapon. Walang pakialam sa bagyong nagaganap. Sa wakas, mga 4:00 ng hapon, narinig ang makina. Hindi isa kundi 2 kotse ang huminto sa harap ng bahay ni Teresa. Sumilip siya at napasigaw, dumating na. Tumayo si Salma, hindi na nanginginig ang paa. Mahigpit niyang pinisil ang notebook sa dibdib. Matapang ang katok, binuksan ni Teresa. Sa pintuan si Ate Ramirez, pula sa init at galit na pinipigilan. Hawak ang coat, naka-rolled up ang manggas. Sa likod, 2 matipunong lalaki na naka-plain uniform. Ginang Salma, bati ng abogado. Dumating na po kami. Nakipag-ugnayan na kami sa himpilan ng bayan. Mga pulis po itong kasama namin. Tumango si Salma. Ano po ang plano? Pupunta tayo ngayon sa Nuevo Amanecer. Gusto muna naming makita mismo kung ano ang nangyayari roon. Payo ko po, manatili kayo rito. Sasama po ako, putol niya. Kailangan niyang makita ako. Kailangan niyang malaman na kamay ko ang nagtulak sa pagbagsak ng kasinungalingan niya. Tiningnan siya ng abogado sa mata. Walang kahinaan, puro tatag ang nakita niya. Sige po, pumayag siya. Pero sa likod namin kayo. Maikli lang ang biyahe sa Nuevo Amanecer. Mga 20 minuto. Si Salma ay kasama ang abogado at si Teresa sa isang kotse. Sumusunod ang pulis sa kabila. Walang nagsalita. Tinitingnan ni Salma sa bintana ang mga bukid. Bahay-bahay, kalangitang nag-o-orange na. Pagdating, itinuro ni Teresa. Yun po, yung mababa ang gete at may laruan sa harap. Kabaligtaran ng bahay ni Aling Rosa ang bahay niya rito. Hindi nagtatago, ipinagmamalaki. Modern gray walls na may orange accent. Harapang garden na may swing, tricycle, plastic playhouse. Lalawan ng masayang batang pamilya. Huminto sila ilang metro ang layo at naroon siya. Si Mark, nakapolo at short, mas bata at relaxed ang hitsura. Tumatawa habang tinutulak ang swing kung saan nakasakay si Bruno na humihiyaw sa tuwa. Sa terrace, nakaupo si Vera, ang babae sa pictures. May hawak na is drink, ngiting mahinahon. Halos perpektong eksena, kung hindi lang ito nakatayo sa ibabaw ng libingan ni Aling Rosa. Binuksan ni Salma ang pinto, bago pa siya mapigilan ng abogado. Ginang Salma, hintay po. Tawag sa kanya nito. Pero matatag ang hakbang niya papunta sa gete. Narinig ni Mark ang graba, at lumingon ng nakangiti pa rin. Nang makita si Salma, nagyelo ang ngiti, saka nawala. Sandali siyang parang nakakita ng multo. Bumalik ang swing at halos tamaan si Bruno na sumigaw sa gulat. Salma. Bulong ni Mark ng tuyot ang lalamunan. Sa terrace, nagtaka si Vera.
Sino yan, Mark? Tanong niya ng nalilito. Walang sumagot si Mark. Huminto si Salma sa harap niya. Gete lang ang pagitan. Tinitingnan siya ni Bruno ng curious. Mga mata na kopya ng tatay niya. Sabi mo, simula ni Salma ng malinaw at malamig. May business trip ka, malayo. Sabi mo alis ka ng 10 araw. Nilunok ni Mark ang laway. Salma, hindi ito ang akala mo. Pwede ko itong ipaliwanag. Tuyong tawa niya. Ano ang ipapaliwanag mo muna? Ang 7 taon ng renovation. Peking resibo. Ang asawa mo raw na may terminal illness sa Maynila. Tumakip si Vera ng bibig. Bumaba sa porch at lumapit. Mark, ano ang sinasabi niya? Sabi mo patay na ang asawa mo. Balo ka na. Tinapos ni Salma nang hindi inaalis ang tingin kay Mark. Salma ang pangalan ko. Buhay ako at ako ang legal niyang asawa. Namutla si Vera. Medyo nang hina ang tuhod. Hindi. Sabi mo namatay siya sa aksidente. Napapanik si Mark. Lumilipad ang mata sa dalawang babae. Vera, huwag kang maniwala. Salma, please, pumasok tayo at mag-usap tayo. Huwag kang mag-eskandalo. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Salma. Lumayo siya na parang lason siya. Huwag mo akong hawakan. Unang beses siyang sumigaw. Puno ng taon ng sakit at disgusto. Sa sandaling yon, lumapit ang abogado at mga pulis. Nakita ni Mark at umatras ang instinct niya. Sino kayo? Usapin ito ng pamilya ko. Usapin ng pamilya. Ulit ni Salma habang humakbang palapit. Ikinulong ang nanay mo, kinuha ang gamot, pinabayaan siyang mamatay habang naglalaro ka ng happy family sa kabit at anak mo. Usapin ng pamilya. Sumigaw si Mark. Baliw ka ba? Gumagawa ka ng kwento. Itinaas ni Salma ang notebook. Gawa-gawa ko rin ba ito? Buong lakas niyang ibinato sa dibdib niya. Tumama ang notebook kay Mark at bumagsak sa paanan niya. Nakabukas sa paos na sulat ni Aling Rosa. Nagpapabati sa iyo ang nanay mo mula sa libingan. Mark, sabi ni Salma ng malamig pero matulis. Dalhin niyo siya. Utos ni Ati Ramirez habang pinipigilan ang galit. Sabay na sumugod ang 2 pulis at hinawakan ang braso ni Mark. Bitawan niyo ako. Wala kayong karapatan. Wala akong kasalanan. Sigaw niya habang nakikipagpiglas na parang hayop na nakulong. Ginoong Mark, sabi ng abogado ng opisyal. Ako po si Ati Ramirez, legal representative ni Aling Rosa. Inaresto po kayo para imbestigahan sa falsification of documents, misappropriation of family assets, at intentional abandonment of a dependent person na direktang nagdulot ng kanyang kamatayan. Sumigaw si Vera at bumagsak sa damuhan. Niyakap si Bruno na umiiyak sa takot nang makitang hinahawakan ng mga estranghero ang tatay niya. Tinitingnan ni Mark si Salma habang kinakaladkad siya papuntang pulis na kotse. Walang pagsisisi, galit lang. Ikaw, dinura niya. Sinisira mo ang buhay ko. Tinitigan siya ni Salma nang hindi kumukurap. Hindi, Mark, ikaw ang sumira. Sinira mo ang buhay mo, ng nanay mo, at sinira mo ang buhay ko. Ngayon, tinatanggap mo lang ang binhi mo. Nakita niyang isinara ang pinto ng malakas. Umalis ang kotse na may dalang lalaking dating asawa niya. Ngayon ay mukha na lang ng krimen. Kakaibang katahimikan ang naiwan. Pinuputol lang ng hagulgol ni Vera at iyak ni Bruno. Nanatili siyang nakatayo habang unti-unting bumaba ang adrenaline at naramdaman ang pagod. Lumapit ang abogado. Okay lang po ba kayo, Ginang Salma? Tanong niya ng seryoso. Tumango siya. Lumakad siya kay Vera na nasa damuhan pa rin. Nakayakap sa bata. Lumuhod siya sa harap niya. Ano eksakto ang sinabi niya sa'yo? Tanong niya ng mas malambot. Kailangan kong malaman kung hanggang saan ang kasinungalingan niya. Itinaas ni Vera ang mukha, namamaga ang mata, tumutulo ang maskara. Sabi niya, Mark Herrera ang pangalan niya, businessman, balo, namatay daw ang asawa niya ilang taon na ang nakalipas. May sakit daw at senil si Aling Rosa. Galit daw sa akin kaya hindi ko pwede makita. Siya raw ang nagkokontrol ng gamot niya kasi hindi sumusunod. Nanginginig ang boses niya. Sumulyap si Salma sa abogado. Niloko ka rin niya tulad namin, sabi niya. Ginamit ka niya para buuin ang obra niya. Ikaw, ako, si Bruno, si Aling Rosa, lahat tayo piraso lang sa teatro niya. Ngayon may choice ka. Pwede kang magpatuloy sa kasinungalingan niya o sabihin ang totoo at tulungan kaming makamit ang hustisya. Napuno ng bagong takot ang mata ni Vera, pero may linaw na rin. Ano ang kailangan kong gawin? Maging tapat, sagot ng abogado. Magdeklara ng lahat ng alam mo. Kailan ka nakatira rito? Ano ang sinabi niya tungkol sa asawa? Tungkol sa nanay, ano ang nakita mo? Anong gamot ang nasa bahay? Ano ang ginawa niya sa mga yon?
Kung makikipagtulungan ka, isa sa alang-alang yon sa'yo. Tumango si Vera. Mahigpit na niyakap si Bruno na parang matatakot na bawiin din ang bata. Gagawin ko, bulong niya. Ayoko nang maging kasabwat. Gumulantang sa Villa Esperanza, Nuevo Amanecer at sa buong lungsod ang kaso. Hindi nagtagal, lumabas sa local papers at balita. Anak, ikinulong ang ina at pinabayaang mamatay para makuha ang mana. Pinagsama-sama ng investigasyon ang lahat ng nakita ni Salma at ng abogado. Ang diary ni Aling Rosa ang naging star evidence. Nagdedetalye ng blackmail, coercion sa pagpirma at pagpapalit ng gamot. Ang notes ni Vera at Peking renovation receipts ang nagpatunay ng paglustay ng pera ng pamilya sa second house at luxury ng double life. Pinatunayan ng testimony ni Teresa ang forced isolation ni Aling Rosa at suspicious na bilis ng libing. Ang talagang nagpalubog kay Mark ay ang declaration ni Vera. Sa harap ng hukom, umiiyak, ikinuwento niya kung paano walang pakialam si Mark sa reklamo ng sakit sa dibdib ni Aling Rosa. Kung paano niya sinabing nagdadrama lang ang matatanda para sa atensyon. Kung paano niya inalis ang gamot sa puso sa bedside table at pinalitan ng vitamins lang. Sabi hindi na raw kailangan. Inilaawan niya kung paano niya narinig ang away ni Mark at ng nanay niya kapag ayaw magpirma ng documents. Kung paano niya ginamit ang pangalan ni Salma bilang banta. Binasa rin ng malakas sa korte ang huling entry ng diary. Ang pakiusap na Salma, parusahan mo siya. Walang nakapigil ng damdamin sa buong sala. Si Mark, tapat sa papel niya, sinubukan lahat. Kumuha ng mamahaling abogado. Sinubukan gawing sinungaling at mapagsamantala si Vera. Gusto niyang gawing baliw ang nanay niya. Umiyak sa harap ng hukom. Nanunumpa na minahal niya ang nanay niya at ginawa niya ang lahat para alagaan ito. Pero bawat dramatic gesture ay nababangga sa bigat ng diary ni Aling Rosa, sa peking pirma, sa mga saksi. Sa wakas, naglabas ng sentensya ang hukom. Guilty sa falsification of document, misappropriation of assets, at intentional abandonment of a dependent person na direktang nagdulot ng kamatayan niya. 15 years imprisonment. Kasama ang pag-annul ng mga power na napirma sa ilalim ng coercion at confiscation ng mga ari-arian na ginamit sa sariling kapakinabangan. Sa araw ring ipinamalita ang sentensya, nagsumite si Salma ng divorce. Hindi siya humingi ng share sa property. Ayaw niya kahit isang sentimo na marumi sa ginawa ni Mark. Sa tulong ni Ati Ramirez, naibalik ang tunay na last will ni Aling Rosa. Kinilala ng korte ang orihinal na gusto niya na mapunta kay Salma ang lahat. Kaya ang bahay at lupa sa Villa Esperanza ay napunta sa manugang. Gaya ng nais ng yumaong biyenan sa huling notes niya. Ang bahay sa Nuevo Amanecer, gawa sa ninakaw na pera, kinumpiska ng gobyerno. Si Vera, dahil sa kooperasyon, nakatanggap ng symbolic sentence at pagkakataong magsimula ulit ng malayo kay Mark. Sa personal na pakiusap ni Salma, tinulungan ng abogado na hindi mapunta sa kalye ang ina at anak kundi sa maliit pero disenteng apartment para makapagsimula ulit. Lumipas ang 1 taon. Iba na ang itsura ng Villa Esperanza. Mas maliwanag. Ang bahay sa dulo ng eskinita, dating kulungan at silent crime scene, nagbago rin. Napalitan ng mababang halamang bakod ang matataas na gete. Bukas halos buong araw ang mainduor. Pinapasok ang hanging bayan at tawa ng mga bata. Si Salma, nakapastel abaya, nagsasaboy ng tubig sa mga halaman sa hardin. Jasmine, rosas, geranium. Nagdesisyon siyang manatili roon. Hindi na bumalik sa Maynila. Naroon ang kapayapaan niya. Sa bahay ng babaeng hindi niya lubusang nakilala habang buhay, pero pinarangalan niya sa bawat sulok. Wala na ang amoy ng disinfectant at pagkakakulong. Sa sala, wala nang bakas ng pictures ni Mark. Sinunog niya lahat. Sa halip, nakasabit ang Arabic calligraphy na may verses at quotes tungkol sa kapayapaan at pagmumuni-muni. Ang dating kwarto prison ni Aling Rosa ay lubusang nabago. Wala na ang hospital bed. Repainted ang walls sa malambot na ivory. Napalitan ng manipis na kurtina na pinapapasok ang araw. Kung saan dating may eye stand at oxygen tank, ngayon may shelves na puno ng children's at YA books, colorful rugs, cushions sa sahig. Maliit na library na ito. Pumapasok ang mga bata ng bayan na nakatsinelas o hubot-hubad ang paa. Naupo sa cushions, tumitingin ng picture books, nagbabasa ng malakas, nagtatawanan. Sa ibabaw ng door frame ng kwartong yon, nagbalagay si Salma ng simpleng kahoy na plake na maganda ang hand-carved letters. Biblioteka Dona Rosa, ang karunungan ay ilaw. Tuwing dumadaan siya sa harap ng plake na yon, parang may humihupa sa loob niya. Isang hapon, tumawid si Tita Teresa na may tray ng jasmine tea at mainit na biko. Lalamig na, anak. Pumasok ka na't baka sipunin ka. Sabi niya nang nakangiti.
Ngiting bukal ang isinukli ni Salma. Ngiti na galing talaga sa loob. Sandali lang po, Tita Teresa. Gusto ko pang makinig sa mga bata mula rito. Sagot niya habang tinitingnan ang bukas na library kung saan naririnig ang koro ng mga bata na nagbabasa. Natupad niya ang hiling ni Aling Rosa. Nakulong si Mark at nagbabayad sa ginawa niya, at ang bahay na dating impyerno ng katahimikan ay naging lugar na hinintay ng mga bata para sa kwento at liwanag. Sa wakas, nakahinga ng malalim si Salma. At bawat pahina na binubuklat sa maliit na library na yon ay paraan ng panalangin para sa babaeng humingi ng hustisya mula sa huling pahina ng isang lumang notebu. Kung nakarating ka hanggang dulo, sabihin mo sa comment kung ano ang gagawin mo kung ikaw si Salma. At kung gusto mo pang makinig ng mga madilim na kwentong ganito, i-like mo tong video, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Mas lalo pang nakakakilabot ang susunod.